Simula noong December 2019, sa region ng Wuhan, China, isang bagong virus na tinawag na coronavirus na humawa sa mga tao. Ito ay pinangalan ng COVID-19, pinaikling tawag sa coronavirus disease ng 2019. Bagamat ito ay isang epidemic sa China, ang virus ay pumalat sa buong mundo pagkaraan lamang ng ilang buwan. Bago pa nagkaroon ng COVID-19, nagkaroon na ng iba't ibang pandemya sa iba't ibang panig ng mundo noong mga nagdaang panahon na ating tatalakayin ngayon. Ako po muli si Anton at nandito po kayo ngayon sa Anton's Channel. Umpisahan na natin. HIV AIDS Pandemic 2005 to 2012. Death toll 36 million. Cause HIV AIDS. Una nang nakilala sa Demokratikong Republika ng Congo noong 1976, ang HIV/AIDS ay tunay na napatunayan bilang isang global pandemic na pumatay ng higit sa 36 na milyong mga tao mula noong 1981. Sa kasalukuyan, mayroong 31 hanggang 35 milyong taong nabubuhay na may HIV. Ang karamihan ay nasa Sub-Saharan Africa, kung saan 5% ng populasyon ang nahawahan. Kalaunan, nabuo ang mga bagong paggamot, kaya naman ang HIV naging manageable at marami sa mga nahawahang nagpapatuloy na namumuhay ng produktibong buhay. Sa pagitan ng 2005 at 2012, ang taunang global na pagkamatay mula sa HIV/AIDS ay bumaba mula sa 2.2 million hanggang 1.6 million. Flu Pandemic 1968. Death toll 1 million. Cause influenza. Ito ay isang category 2 flu pandemic at tinatawag din itong the Hong Kong flu. Ang 1968 flu pandemic ay sanhi ng H3N2 ng influenza A virus na isang genetic offshoot ng H2N2 subtype. Ang unang report ng kasong ito ay noong July 13, 1968 sa Hong Kong at makalipas lamang ang 17 araw, ang outbreak ay naiulat din sa Singapore at Vietnam at pagdating ng 3 buwan, kumalat na rin ito sa Pilipinas, India, Australia, Europe at Estados Unidos. Ang 1968 pandemic ay nagkaroon ng mababang mortality rate, 0.5%. Nagresulta pa rin ito sa pagkamatay ng higit sa 1 milyong tao, kabilang ang 500,000 residente ng Hong Kong na humigit kumulang 15% ng populasyon nito ng mga panahong iyon. Asian flu 1956 to 1958. Death toll 2 million. Cause influenza. Ang Asian flu naman ay isang pandemic outbreak ng influenza A ng H2N2 subtype na nagsimula sa China noong 1956 at tumagal hanggang 1958. Ang Asian flu na galing sa Guizhou Province of China ay umabot sa Singapore, Hong Kong at Estados Unidos. Ang bilang ng mga namatay ay nababago depende sa pinagmulan ng ulat. Subalit ang World Health Organization ay naglabas ng final tally na ang bilang ng mga namatay ay humigit kumulang 2 milyon at 69 at 800,000 naman sa Estados Unidos. Flu Pandemic 1918. Death toll 20 to 50 million. Cause influenza. Sa pagitan ng 1918 at 1920 ay muling nagkaroon ng outbreak sa buong mundo na nakahawa sa 2 bahagi ng populasyon sa buong mundo at kumitil sa 20 hanggang 50 milyong katao. Sa 500 milyong nahawahan noong 1918 na pandemya, ang mga namamatay ay tinatayang 10% at 20% ng 25 milyong katao ang namamatay ng unang 25 linggo. Ang kaibahan ng 1918 flu pandemic sa ibang influenza na outbreak ay ang mga biktima nito ay mga kabataan at matatanda at mga pasyente na mahihina. Pinahihina ng sakit na ito ang mga malulusog at mga batang may sapat na gulang.
Subalit ang mga bata at ang mga mahihinang immune system ay nananatiling buhay. 6. Cholera Pandemic 1910 to 1911. Death toll 800,000 plus. Cause cholera. Ang ika-6 na cholera na pandemya ay nagmula rin sa India na pumatay sa 800,000 katao bago ito kumalat sa gitnang silangan, Hilagang Amerika, Silangang Europa at Russia. Ang kolerang ito ang naging sanhi ng huling outbreak ng kolerang pandemya sa Amerika. Ang mga otoridad sa Amerika ay natuto na sa nakalipas. Kaya naman, maagap nilang naibukod ang mga nahawahan ng kolera at nang matapos ay 11 tao lamang ang namatay sa US noong 1923. Ang kolerang ito ay natapos na sa Amerika, samantalang sa India ay ito ay nagpatuloy ng mga panahong iyon. Flu Pandemic 1889 to 1890. Death toll 1 million. Cause influenza. Ang orihinal na tawag sa pandemyang ito ay Asiatic flu o Russian flu. Ang outbreak na ito ay inakalang influenza A virus, subtype H2N2. Bagaman kamakailan, ito ay natuklasang influenza A virus, subtype H3N8. Ang mga unang kaso ng sakit na ito ay noong May 1889 sa 3 magkakahiwalay na lugar: Bukhara sa Central Asia, Turkestan, Athabasca sa Northwestern Canada at Greenland. Third Cholera Pandemic 1852 to 1860. Death toll 1 million. Cause cholera. Ito ang pinakanakamamatay sa 7 kolerang pandemya sa ikatlong pangunahing salot na outbreak na cholera, ika-19 na siglo na tumagal simula 1852 hanggang 1860. Tulad ng dalawang nagdaang pandemya, ang ikatlong kolerang pandemya ay nagmula sa bansang India na kumalat mula Ganges River Delta bago kumalat sa Asia, Europe, North America at Africa at tumapos sa mahigit 1,000,000 katao. Ang manggagamot na Briton na si John Snow na nagkatrabaho sa isang mahirap na lugar sa London ay sinubaybayan ang kaso ng kolera na kalaunan ay nagtagumpay sa pagtuklas ng pinanggagalingan ng kontaminadong tubig na naghahatid ng sakit. Sa kasamaang palad, sa parehong taon ng kanyang pagkakatuklas, 1854, ay ibinaba bilang pinakamasamang taon ng pandemya kung saan 23,000 katao ang namatay sa Great Britain. The Black Death, 1346 to 1353. Death toll, 75 to 200 million. Cause, bubonic plague. Mula 1346 hanggang 1353, isa na namang outbreak ng salot na naminsala sa Europa, Africa at Asia na tinatayang pumatay ng 75 hanggang 200 milyong katao. Bagaman ang salot ay nagmula sa Asia, ito ay umabot sa kontinente sa pamamagitan ng pulgas na nabubuhay sa mga daga na nakalimitang naninirahan sa mga barko ng mga mangangalakal. Plague of Justinian 541 to 542. Death toll 25 million. Cause bubonic plague. Ang Plague of Justinian ay isang outbreak ng bubonic plague na nagpahirap sa Byzantine Empire o ang silangang Imperyo Romano at mga lungsod ng Mediterranean na pumatay sa 25 milyong katao. Ang bubonic plague o tinatawag na Justinian plague ay pumatay ng tinatayang 5,000 katao kada araw. Antonine plague 165 AD. Death toll 5 million. Cause unknown. Ang salot na ito ay kilala rin sa tawag na Plague of Galen, isang sinaunang pandemya na kumitil sa 5 milyong katao. Ang kadahilan ng salot na ito ay hindi alam ang sanhi. Kumalat ito sa Asia Minor, Ehipto, Gresya at Italia. Inakala itong bulutong o tigdas, subalit ang talagang sanhi ay hindi alam. Ang nasabing sakit na ito ay nadala ng mga Romanong sundalo na galing Mesopotamia pabalik ng Roma.
mga 165 AD. Ang sakit na ito ay hindi namamalayang kumalat at ang sakit na ito ay kumitil ng 5 milyong katao. Nagustuhan mo ba ang video? Pakiclick naman ang like at pakiclick na rin ang subscribe button para maging updated ka sa ibang mga topic na aking tatalakayin sa mga susunod pang video.